1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Top 40 sa Miss Universe Philippines inireveal na. So after nga ng evening gown competition ay inireveal na ang top 40 dito sa Miss Universe Philippines. At ito nga ang nakakaloka. Dahil may mga nalaglag daw na kandidata na hindi daw napasama sa top 40 at deserve naman daw na dapat makapasok. Well, wala akong magagawa dyan kundi tanggapin ang katotohanan na ito yung mechanic ng games kasi nila. Kumbaga parang wala tayong magagawa kahit sabihin pa natin, o dapat si Iloilo Province nandiyan yan sa loob ng top 40 kasi naman nakita naman natin in fairness naman kay Iloilo Province ay nag-perform ng bonggang-bongga. Tapos ayun din, umasa ka din na magugulat ka na bakit siya nandito ay dapat wala siya dyan, di ba? Kasi mechanic nga kasi ng game nila ay may voting system. So, sa voting, alam niyo naman ang mga tao, hindi naman sila bumuboto dahil nakita nilang magaling yung kandidata. Bumuboto sila kasi sinusuportahan nila yung candidates at iniidolo nila. So, yan. Kaya nga, di ba, medyo maluloka kayo mga comment. Mga masamang galing-galing neto. Siya ang magiging next Miss Universe Philippines. Parang, talaga ba? So, yan. Ganun talaga yung magiging reaction mo. Pero, kasi, dahil nga sa mechanic ng games na may voting system, possible talaga na mangyari na minsan inaasahan mo nandito malakas yung candidate na dapat pumasok sa top 40 ay maliligwak. So ako, wala naman tayong magagawa. Sana ang ginawa na lang nila ay wala nang botohan, judges lang ang magdidesisyon. Kasi yung judges, syempre nakita nila nag-perform si candidates. Ngayon, kung wala ka dun sa panlasa din ng judges, wala talaga. Tuluyan ka talaga maliligwa. Anyway, so basta, ito na talaga yung mechanic ng games ng Miss Universe Philippines and congratulations sa top 40 na pumasok sa next round. So, ayan. So, mamayang gabi mapapanood naman natin yung kanilang closed door interview para sa second round ng competition. And then, ayun. I'm so excited dahil patindi ng patindi yung labanan. So, ang kukunin lang nila sa susunod na elimination ay 30 lang. So, from 40, mag-aalis uli sila ng 10 candidates mula sa mga front runner hanggang, oh my God, nakakaloka. Anyway, good luck, no? Diyos ko. So, excited ka ba? Dapat ma-excite ka dahil patindi ng patindi. Kung maganda ba yung ginawa ng Miss Universe Philippines, syempre doon ako sa traditional na beauty pageant na walang mga ganito. Pero tanggapin na natin ang katotohanan na nagbabago na ang sistema at ito na nga ang panimula ng pagbabago. So 2026 na. So umagri na lang tayo. Dahil yun yung gusto ng organization, di ba? So yun, congratulations sa top 40 and winner na yung mga nakapasok. Kakaloka. Anyway, so para sa sumunod na chika, may pag-asa pa kayang makalusot ang mga nalaglag sa top 40 para sa next round ng Miss Universe Philippines? To be honest, wala.
parang, ewan ko, kasi sa amin ganun, magkakaroon daw ng wild card o mula sa organization. Eh, kung favorite siya ng organization, eh, di ba, lulusot siya. Di ba? So, yun. So, let's see na lang. Basta laban. So, good luck and congratulations sa top 40 and then doon naman sa mga naligwak sa elimination round neto nung 10 kandidata ay congratulations pa din kasi syempre iba pa rin yung na-experience ninyo maging kandidata ng Miss Universe Philippines, di ba? So is ano yan, magandang journey yan sa buhay ninyo at yung experience dyan ay mananatiling kwento sa buhay ninyo. So I hope na sana isa sa kanila ay maibalik, di ba? So yon. So kung po pwede nga lang silang lahat eh. Ayun lang, doon lang ako umaayaw dyan sa elimination na yan. Kasi kung po pwede naman sana na parang ang ginawa na lang ay sa finals na lang mag-cut, di ba? So, ganun din naman. So, para at least, di ba, natapos ng mga candidates yung journey nila hanggang sa dulo. Anyway, eto na kasi yung bagong set na ngayon ng programa ng Miss Universe Philippines. Kung maganda siya, yes, maganda. Meron din namang hindi nakakabuti. O, di ba? So, yun. Basta laban lang at supportahan ninyo ang mga candidates na gusto ninyong makapasok sa next round at sa mga sa susunod pang round, lalo na yung mga hindi front-runner na candidates, ay sana masuportahan natin sila sa botohan. Kasi doon yun na lang ibuhos. Kasi naman iboto pa ninyo ng iboto yung mga malalakas. Eh, alam naman natin na hindi naman nakailangan kasi papasok sila sa performance nila. So ito, ginawa yung botohan para doon sa mga candidates na, alam mo yon na mahina yung performance pero may chance na makapasok sa finals. Diba? So, yan. So, congratulations pa din sa lahat. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, nako, pinag-uusapan ngayon ang MGI All-Stars dahil oh my gosh, ang mga hurado, maloloka kayo. Siyempre si Osmel Sosa, ang isa sa mga talagang veterana pagpili sa mga magagaling na beauty queen. So, pangalawa si Isabella Minin, na dating Miss Grand. At then, nandyan din si Natalie Glebova, ang dating Miss Universe na nanalo dito sa Thailand. So, anong chika mo dito, Mama Samuel? Ang chika ko dyan ay good luck, Philippines. So, yan. So, isang malaking hamon to sa mga candidates natin. Kasi di ba sinasabi nila, ay naku Mama Sam, good luck sa atin kasi maliliguak tayo. Kasi nga, yung mga hurado ng MGI All-Stars ay nakakatakot. Hindi ko alam kung madadagdagan pa to. Kung ito ba ay 5 o 3 lang talaga, malalaman natin yan. So, yon. Pero, sabi nila, bakit nandiyan si Natalie? Eh, si Natalie bias daw. So, ako, para sa akin, okay lang yan. Sabi ko nga, challenge to sa mga candidates natin. Kasi, kung talagang magaling yung kandidata natin, eh, magugustuhan sila ng hurado. Kahit pa sabihin natin na, ay, nako, ayaw neto kay ganito, ayaw neto sa Pilipinas. Alam mo yun, ipakita lang ng mga hurado natin, ipakita lang ng mga candidates natin sa mga hurado na kaya nilang makipagsabayan talaga. And then, don't worry. So basta laban lang at magtiwala tayo sa mga candidates natin na alam mo na kayang mag-penetrate sa competition na to. Diba? So yun. So, laban yan, huwag tayong susuko, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil alam natin na nandiyan si Osmel, nandiyan si Natalie, so laban. Keep going, sabi ng gano'n. Diba? So, yun. And good luck sa mga candidates natin at good luck din sa mga hurado. So, wala silang kadala-dalang mabash. Ay, nako, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Pambato ng Venezuela sa Miss Universe, sa MGI All-Stars ay si Stephanie Gutierrez. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga yan. O, di ba? So, may nag-message nga sa akin, sabing ganon. Mama Sam, hindi naman tayo dapat matakot kay Stephanie. Sabi kasi daw na game over na daw kasi andyan daw si Stephanie. Ako naman, parang alam nyo, hindi rin naman ako
nag-aalala ko nandiyan si Stephanie. It's a challenge. Tulad nga na sinasabi ko, ang mga kandidata natin ay malalakas kasi nandiyan si Gassini, and then nandiyan din si Stephanie Gutierrez. So, minsan na natin natalo ang Stephanie sa Miss Universe, di ba? So, ngayon, challenge to sa mga candidates natin. Malay ninyo, makaariba pa rin ng bonggang-bongga si Gassini over Stephanie. And then, kung mananalo man si Stephanie dito, congratulations sa kanya. Ganun talaga competition. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang laro, at kanya-kanyang laban. Basta magtiwala lang tayo sa candidates natin. Yes, Stephanie Gutierrez, isa sa mga malakas na kandidata ngayon sa MGI All-Stars. So, nakaka-excite. Di ba? Kasi ibang level to. Oo. So, nakakatuwa na nakaka-excite and laban. So, yon. Ako naman tignan natin kung sino ang magwawagi. Ayan. At para naman sa sumunod natin, chika, Road to Puteri Indonesia 2026. Mga reyna sa iba't ibang pageant ay dadalo ngayon dito. So, ang mga nandirito nga ay syempre ang reyna ng Miss Charm, andiyan din ang reyna ng Miss Supranational, andiyan din ang reyna ng Miss International, and then reyna ng Miss Cosmo. Paano naman kasi apat na corona to di ba? So, apat na corona sa Puteri Indonesia. Kumbaga, parang andiyan kokoronahan yung Charm, International, Supranational, and ito nga, Cosmo. So, hindi ako magtataka kung i-invite nila yung mga queens mula dito. Kasi taon-taon naman talaga. Dati nga, pag Miss Universe, ang ini-invite nila ay si Miss Universe at saka si Miss International. Tapos saka si Miss Supranational. Diba? So, ang nadagdagan ng Miss Cosmo. Kumbaga, parang kung iisipin mo, patuloy pa rin ang journey ng Puteri Indonesia. So, sana ganun din ang Binibining Pilipinas. Kasi ang Binibining Pilipinas, ini-invite naman natin si Miss International at saka si Miss Globe. Diba? So, yun. Kasi dalawa lang ang corona. Ang Puteri Indonesia, ang maganda sa kanila, na-maintain nila yung pageant nila na marami pa rin ang corona. Kasi diba, after na umalis dito yung Miss Universe para din Binibining Pilipinas, talagang nag-iba din. Ang Puteri Indonesia. Talagang broken-hearted din sila. So, ganun din sa Binibining Pilipinas. Kaya lang, ang Binibining Pilipinas, yung umalis yung Miss Grand, tapos umalis pa yung Miss Universe, tapos dalawa na lang talagang corona ang natira mula noong kukumpara natin sa mga 6 crown, di ba? So ngayon, dalawa na lang ang Globe at saka International. Buti nga yung Globe ay nagre-renew kasi yung ibang pageant, hindi talaga. Kaya, ayun. So, laban lang, di ba? At least nananatili pa rin na nandiyan ang pageant ng Puteri Indonesia at ng Binibining Pilipinas. So, yan. Ay, naku, nakakaloka. And good luck sa magiging kandidata ng Puteri Indonesia at magiging bagong reyna nila ngayong taon na to. So, I hope na magaganda silang lahat. Charot! So, yan. So, laban, and ngayon palang congratulations na sa kanila. Nakakaloka! Pero ito ang mas nakakaloka, pambato ng Pampanga. Umariba ng bonggang-bongga sa top 40 na Miss Universe Philippines. So kahapon nga nagkaroon nga na elimination round at pasok sa mga ang beauty ng pambato ng Pampanga. Anong chika mo dito, Mama Samuel? Ang chika ko dyan na nanatiling malakas ang pambato ng Pampanga dahil tingin ko nasa top 5 level siya. Ganon. So ngayon talagang umaariba sila at ayan. So ang masasabi ko, keep going Pampanga. Kasi you're almost there na sa corona, di ba? So, yon. So, at least, napapatunayan sa atin ni Pampanga na yung laban niya ay talagang malakas. So, yon. So, ako, para sa akin, natutuwa ako na andyan si Pampanga at patuloy na naglalaro. And congratulations kay Pampanga dahil nakikita ko naman na talagang umaariba siya ng bonggang-bongga. At keep going. Sana mas maibigay pa niya yung best talaga niya sa competition ng Miss Universe Philippines at sana makakuha siya ng corona. Kung hindi man Miss Universe, I think she is next supranational natin. O, diba? So, good luck.
So, para naman sa sumunod natin, chika, Nicole Borromeo, possible ba siya ang maging next Miss Universe Philippines natin? To be honest, yes. Sa ngayon, nakikita ko na si Nicole Borromeo ay hindi imposible na maging next Miss Universe Philippines natin kasi may laban din naman ang Nicole Borromeo talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Andiyo dyan na maganda ang ipinakita niyang performance during evening gown, grabe yung styling, grabe yung arangkada. So, looking forward ako sa magiging next round sa Q&A ng pambato ng Cebu Province. And then, ayun. So, hanggang saan ba ang mararating niya sa laban na to? And, let's see kung paano kakabog ng bonggang-bongga ang pambato ng Cebu Province. For now, isa siya sa mga nakikita ko, yes, possible talaga na maging next Miss Universe Philippines ng ating bansa dahil sa ipinapakita niyang gandang performance sa competition. So, malalaman natin yan, konting-konti na lang, di ba? So, yon. So, basta, ipagpatuloy lang niya yung mga eksena at ganap niya at ayun nga, possible na siya ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And then para naman sa sumunod na chika, ang reyna ng Miss World, arangkada ngayon sa Songkran Festival. So, ito nga si Oppo Suchata, mabenta sa Songkran. So, walang Miss Universe Queen na in-invite ang Thailand. Hindi ko alam kung bakit. Hindi nakaraan ba mga 2 years ago na parang sunod-sunod na 2 taon na ang reyna ng Miss Universe at saka eto nga, di ba, si Miss Denmark noong last year ay talagang reyna talaga sila dito sa Songkran Festival. Ngayon, si Miss World, Suchata talaga ang naging reyna. So, natutuwa naman ako kasi naman from Thailand, tapos nakita naman natin na talagang ibang level, di ba? So, happy ako. Happy ako kay Oppo Suchata dahil ang dami niyang activity, tapos harap pa din ang first runner-up sa Miss Universe sa 14 naman. So si Oppo sunod-sunod na, parang nakatatlong parada na yata siya, tapos bukas sa opening ng Songkran Festival ay rarampa uli si Oppo Suchata doon naman sa Central World, di ba? At yun yung pupuntahan kong event. So I'm so excited. Tapos sa 15 naman sa 14 naman, ito naman sino ba to? Si Pawina. Si Vina. Si Vina naman ang irarampa sa Silong. So yon, kaya talagang bongga talaga ang Songkran Festival sa city, sa Bangkok. Pero sa mga probinsya, syempre tuloy pa rin yung basaan, di ba? So, grabe, sunod-sunod talaga yung eksena ni Oppo Suchata. Ini-invite siya sa Buriram, sa lahat. So, panalo dito ang Miss World, di ba? Kasi ang dami niyang ganap. So, ang Miss Universe naman, ayun, balita ko ay pupunta naman sa Peru. Kaya parang hindi niya siya nakapunta sa Thailand kasi mayroon din siyang activity sa Peru naman, sa 14. Kaya parang, oo nga naman, paano nga naman siya makakapunta? Pero kasi umaasa ako, yung mga continental queens ay pwede naman nila imbitahan, di ba? But ayun na nga lang, si Vina na nga lang yung ipaparada nila bukas. So, yan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto, maaari bang magtapat hanggang sa dulo ng kompetisyon ang beauty nila Union at saka ni Cebu Province. They are best friend, diba, dito sa competition na Miss Universe Philippines. Silang dalawa yung nagbobotohan. Anyway, ako, yes, masasabi ko, bakit hindi? Kasi maganda si Nicole Borromeo at lumalaban at hindi nga imposible na siya ang maging next Miss Universe Philippines natin, to be honest. And then, syempre, stick pa rin ako kay La Union sa kanyang laban dito. Umaasa pa din ako na sila Union ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines sa ipinapakita. Kasi syempre, na performance pa rin nila Union ay talagang nandoon, arangkada. So medyo mahirap kung titignan mo. Parang sila Union kasi medyo yung laban niya consistent naman, pero parang
hindi nagle-level up ng todo-todo. Oo. So, yun. So, yun yung aabangan natin. Kung sa mga susunod nga bang eksena na makikita natin ay maile-level up niya to ng bonggang-bongga. Pag na-level up niya yan ng bonggang-bongga at nalagay siya sa top, so, yun na yun. Di ba? So, ako, communication skills, safe na safe. And then, ayan, performance niya, safe na safe. So, talagang tingnan na lang natin kung destiny nga ba nila Union na maging Miss Universe Philippines. Pero kasi si Nicole Borromeo talagang humahataw din ng todo-todo. So, yes, maaaring silang dalawa ang mag-last two standing kung meron man dito sa Miss Universe Philippines. And let's see kung paano nga ba aarangkada ng bonggang-bongga ang pambato ng Cebu Province at saka ng La Union sa competition na to. Pero ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo, sino nga ba ang matitira sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.